Curious ka rin ba kung paano nagsisimula ang emotional connection ng mga artista? Kasi minsan sila sa simpleng confession lang na meron silang crush sa isang kapwa nila artista, isang interview lang, nagba-viral kaagad at nagkakaroon kaagad yan ng mga fans. At dahil sa positive reaction ng publiko, diyan napapasok ang negosyo, 'di ba? Magkakaroon na sila ng mga projects, ng mga collaboration na palagi silang magkasama. Diyan na magsisimula yung madalas silang nagkikita, nagkakaroon ng bonding, at minsan nagkakaroon ng totoong feelings. Katulad nung nangyayari ngayon kay Eman at kay Jillian. Nung naalala nyo kung si Eman ay nag-confess kay Boy Abunda na crush niya si Jillian, ngayon palagi na natin silang nakikita na magkasama. Pero ang tanong, kapag ang dalawang sikat na tao ay nagkaroon ng emotional connection, tunay ba ito? O epekto lang yan ng kasikatan nila? O epekto lang yan ng dahil palagi silang magkasama? At anong klaseng relasyon ang pwedeng mabuo sa ganitong sitwasyon? Hindi lang dahil sa sikat dahil sa artista. Sa atin din mga normal na tao, ipagpalagay na medyo may kaya o kaya naman ay palaging busy. Ano ang magiging klase ng relasyon na pwedeng mabuo sa ganitong sitwasyon? Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Pagpasensyahan nyo na po ang boses ko, parang magkakatrangkaso yata ako dahil dun sa ilang araw namin na walang enough na tulog kasi nandito kami ngayon sa Dubai. Pero okay na po kami ngayon. Kung napapansin nyo, bukas na yung mga bintana natin. Yung last video ko, sarado lahat yan. Yung mga kortina natin nakasarado lahat. Pero ngayon okay na kami, nakatulog na rin kami na maayos kagabi. At sa mga followers natin, alam niyo naman na daanan ng eroplano tong bahay namin. Ngayon po marami ng eroplanong dumadaan. So ibig sabihin may biyahe na siya. So kaya medyo kampante na kami ngayon. Ayan, i-shoutout ko rin muna si Diana Joy San Juan. Thank you so much Diana Joy sa pag-subscribe mo sa ating channel. Ngayon, ang topic natin, paano nga ba nagkakaroon ng emotional attachment yung mga sikat na tao? Huwag tayong sige, sikat na tao, ilagay na rin natin tayong mga normal na tao pero super busy ka naman sa trabaho o kaya naman may kaya yung pamilya. Hindi nga ganun kasikat katulad ng artista pero may kaya naman o kaya naman sobrang busy sa negosyo. So pwedeng applicable tong video na ito, okay? So paano nagkakaroon ng emotional attachment? Dahil ba ito sa kasikatan nila o dahil madalas lang silang nagkikita o dahil sa pressure ng publiko at ng mga fans? Sa video na to pag-uusapan natin ang psychology behind that kung paano nabubuo yung emotional connection ng mga celebrities mula sa simpleng crush na pag-amin hanggang sa posibleng maging totoong relasyon. So kung curious ka, dahil curious din ako, ay pag-usapan natin paano sila nade-develop yung mga emotional attraction nila sa likod ng camera. Okay? So simulan na natin. Unang-una dyan, yung proximity effect. Sa psychology, may tinatawag na proximity effect. Ito yung palaging magkasama. Yung mas nagiging malapit ang loob ng dalawang tao kasi madalas silang nagkikita, madalas silang nag-uusap, palagi silang magkasama, madalas silang nagkakaroon ng shared experience. Diba? Parehas nilang nararanasan ang isang bagay. Hindi ito exclusive lang sa celebrities sa ating mga normal na tao ganyan din, 'di ba? Sa katrabaho mo, sa school, 'di ba? So doon nagsisimula ang maraming connection, ang maraming relasyon. Magsisimula yan sa emotional connection hanggang sa maging totoong relasyon. Minsan nga nagsisimula yan sa emotional connection kasi nagkakaroon naman ng emotional cheating kasi hindi na libre yung isa, may asawa na. So may video tayo dyan about emotional cheating. Mas kung nararanasan nyo yan, panoorin nyo po. Kapag ang dalawang tao ay palaging nagkikita, diba, nagkakaroon ng emotional familiarity. At doon, minsan nagsisimula ang emotional attachment. Kaya yung number 2, admiration stage. Kapag ang isang tao ay nag-confess na meron siyang gusto doon sa isa, nagkakaroon kaagad ng curiosity ang publiko. Kasi sikat sila 'di ba? So kagaya nung nangyari kay Eman, 'di ba? In-interview siya ni Kuya Boy Abunda. Sinabi niya na crush niya si Jillian. So ang publiko curious kaagad. Pero sa psychology, ang crush ay hindi lang simpleng paghanga. Ito ay mixture ng admiration,
yung idealization at curiosity. Siyempre, curious ka dun sa tao. At paano naman kapag nalaman niya nung kabilang side? Kapag nalaman nung kabilang side o nung kabilang tao na celebrity na may humahanga sa kanila, minsan nagkakaroon din siya ng interest pabalik. So ganun yung nangyayari ngayon kay Jillian. Nagkaroon siya ng interest pabalik. Hindi dahil sa kasikatan kundi dahil natural sa ating mga tao na ma-attract sa taong openly nag-a-admire sa kanya. Dili mo inopen niya sa publiko na may gusto siya sa'yo. So sa atin bilang tao, natural lang na maging curious ka din. Magkakaroon ka rin ng curiosity. At syempre, dahil dyan sa curiosity na yan, mag-iisip ka. Kaya magkakaroon ka rin ng spark. Kasi, baka curious ka palagi mong iisipin, ano kayang meron doon, anong meron kay Eman, bakit niya nasabi yon. So, katulad nung nangyari kay Eman at kay Jillian, before pa sila magkita, nakita ko yung video na nagkita sila, alam na ni Jillian na may crush sa kanya si Eman. So, nagkaroon na kagad ng instant attraction sa unang pagkikita pa lang. Kasi on part of Eman, gusto niya talaga si Jillian and inopen niya yon. On part of Jillian naman, yung curiosity nandun na, 'di ba? Na may gusto siya sa akin. So nung nagkita sila, nagkaroon ng instant attraction. Yung isa pa, yung shared ng fame experience. Isang factor sa celebrity relationship ay yung shared ng lifestyle. Kasi hindi lahat ng tao naiintindihan ang buhay ng mga sikat na tao. Ang schedule nila ay iba. Ang pressure nila mataas. Ang privacy nila limitado. So kapag ang dalawang sikat na tao ay nag-uusap, parehas nilang naiintindihan yung stress nila na hinaharap, yung stress nila sa industriya, yung pressure ng fans, at yung expectation ng publiko sa kanila. At dahil doon, nagkakaroon sila ng unique emotional connection. Unique yun kasi nagkakaintindihan sila na ito yung mundo natin. Pero meron namang mga factor na hindi natin dapat ignore. Ito yung public curiosity at yung media influence, di ba? Ang influence ng publiko kapag nagsimula ng makialam ang mga fans sa dalawang tao, nagiging viral halos lahat ng interaction o pagkikita nila. Nagiging mas visible ang bonding nila sa publiko. Nagkakaroon ng maraming collaboration sa trabaho at pagkakataon na palagi silang makitang magkasama sa events. Minsan, ang publiko na mismo ang nagpapatibay ng isang potential na relationship. At minsan doon nagsisimula ang totoong emotional connection nilang dalawa. Hindi na basta love team lang, nagiging totoo na. Ito, possible relationship na patutunguhan. Kapag nagsimula ang ganitong connection, may ilang possible na pwedeng mangyari. Bibigyan ko kayo ng senaryo. Una, yung genuine relationship. Minsan, nagiging totoong relasyon ito. Maraming celebrity couple ang nagsimula sa simpleng admiration lang, simpleng fun moment, at simpleng work collaboration lang. Pero habang tumatagal, ay nagiging romantic relationship ang connection nila. Nagiging totoo. Okay, yung scenario number 2, close friendship lang. Hindi lahat ng nagba-viral na love team ay nagiging totoong love story. Minsan, nagiging magandang pagkakaibigan lang ang relasyon nila. Dahil pareho silang may respeto sa isa't isa, mayroon silang shared experiences, mayroon silang mutual support, pero walang spark emotionally. Hindi sila attracted sa isa't isa para maging tunay na couple. Kumbaga, ang kalalabasan lang is front lang na love team sila. Trabaho lang, walang personalan. Ang isa pang senaryo ay yung temporary chemistry. May mga pagkakataon din na ang connection ay panandalian lamang. Kapag natapos na yung mga project, nabawasan na yung interaction, diba? Hindi na sila madalas magkita kasi hindi na sila magkatrabaho sa isang pelikula o sa isang project nila, unti-unting nawawala ang spark. Pero hindi dahil fake yung feelings nila before, kundi dahil naging situational lang ang emotional connection nila. Connected lang sila while nagkikita sila. Yung emotional connection nila ay dahil palagi lang silang magkasama.
Kaya nung hindi na sila madalas nagkikita, unti-unti nang nawala ang interes at connection nila sa isa't isa. Ang katotohanan sa ganitong mga celebrity emotions, isang mahalagang bagay na dapat nating tandaan, ang mga sikat na tao ay tao pa rin, katulad natin. Nagkakaroon sila ng crush, ng paghanga, kinikilig din sila, at naku-confuse din sila. Ang kaibahan lang, ang bawat interaction nila ay nakikita ng publiko. Kaya minsan, yung simpleng connection lang, nagiging malaking usapan na. Para sa akin lang, no, ang emotional attachment, mapa-celebrity man yan o normal na tao na katulad natin, ay nabubuo sa parehong paraan. Yung proximity, yung madalas na magkasama, yung admiration, yung paghanga mo sa isang tao, at syempre yung meron kayong pinagsamahang mga experience, yung shared experiences ninyo, emotional understanding, nakakaunawaan kayo emotionally. Diyan nabubuo ang emotional attachment. Minsan, nagsisimula nga lang ito sa simpleng crush hanggang sa maging relasyon talaga. Pero kung ito man ay magiging love story, friendship, o magandang alaala lang, panahon lang ang makakapagsabi niyan. Ayan, so natapos na natin. Maraming salamat po muli sa panonood nyo sa aking video. Sana makasama ko po kayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you so much.